Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Gising na ba, Dad? Gising ka na? Nakapagising ka na? Nakapag-sandwich ka na? Buhay na? Okay. Masaya na? Nakapanghinga ka na? Nakapanghingalay na sa Panginoon ng weekend? O, di ba? Living water, di ba, Dad? Okay. Kayo po ngayon, hello po, welcome. Magkakasama po ulit tayo ngayon sa programang Gabay. At nakikita niyo po kami uli ngayon kasi Lunes. Ayan. Lunes. Dad. Ibang kanta natin pag Lunes. So, ito muna kanta natin Lunes. Erase yung kanta ni Daddy. Okay? Ready na? Dapat makukuha nyo na to. Yung mga taga Methodist ng ng Nueva Ecija. Tandaan nyo, Kuya Mario, tandaan mo to. Ito yung bago. Okay. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, amen, amen. Gising! May gagawin ng Diyos ngayong linggong to. So kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa 702 DZS. Maaring napapanood niyo po kami sa ating mga Facebook live streaming ng FEBC. Salamat po at nakatuon kayo ngayon sa ating programa. At syempre, di ba, napapakinggan din po tayo dyan po sa Visayas and Mindanao sa pamamagitan naman po ng ating partner station dyan, ating kaibigan kakosa natin, DYVS, mula po sa Bacolod. So ano man pong pamamaraan ng inyong pakikinig, meron din naman kasi sa cellphone apps, ano man po, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang dalangin natin, eto, bagong term na natin, ang ating programa ay magiging kairos lagi sa bawat isa sa atin. Ayan. Bawat moment. Ito ay moment natin sa Panginoon o kairos ng ating buhay. Di ba po? Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo. DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hakda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na nagsisilbing isang hamon at isang gabay.
Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. May bago tayong topic ha. Ngayon po kasi, nahilig po kasi ako, talagang mahilig po ako sa mga tula, mga poems na nagbibigay inspirasyon at encouragement sa ating puso. Kaya napag-isipan ko po, ito muna isi-share ko sa inyo kasi maraming magagandang poems, Dad, na hindi na naririnig dito sa atin. At kaya po nakita ko to sa maganda to kasi magandang ma-encourage ang bawat isa. So, ito po yung mga poems na nag-touch ng puso ko at kinuha ko po dun sa Ideals, Hearthside Ideals na ang volume niya, yung date na ginawa niya, 1968 pa. Oh, tagal na, Dad, no? So, ang unang poem natin in English, sabing ganon, what is a home? What is a home? A roof to keep out the rain, 4 walls to keep out the wind, floors to keep out the cold. Yes, home is more than that. Home is more than that. It is the laugh of a baby, the song of a mother, the strength of a father, warmth of loving hearts, light from happy eyes, kindness, loyalty, comradeship. Home is first school and first church for young ones, where they learn what is right, what is good, and what is kind, where they go for comfort when they are hurt or sick, where joy is shared and sorrow eased, where fathers and mothers are respected and loved, where children are wanted, where the simplest food, gusto ko to, where the simplest food is good enough for kings because it is earned, where money is not so important as loving kindness, where even the tea kettle sings from happiness. Diba? Ano nga ba yun? Ano nga ba yung pumipito, yung tea kettle? Takure. Sabi niya, yung takure, umaawit dahil sa kasiyahan. Ang ending nga nung poem na sinulat ni Ernestine Schumann Hink, sabi, that is home, God bless it. O diba ang ganda? Yung mga ganyang poems, nag-i-encourage talaga sa puso ko. Kasi sa laki na hulang pagbabago ng mundo ngayon, mabuting bumalik tayo dun talaga sa design ni Lord sa ating tahanan. Ang tahanan po, hindi na de-define sa laki o gara ng bahay mo o sa ganda ng mga kagamitan o muebles. Ang tunay na kagandahan ng isang tahanan ay kung saan meron pong pagmamahala ng buong pamilya. May tahawanan at pagtutulungan, nag-aalagaan sa bawat isa, may kagalakan at ang pagdurusa naiibsan. Yun ang tahanan. Sa tahanan, ang nanay at tatay ay ginagalang at minamahal. Ang mga anak, pinapahalagahan. Hindi sila pinalalayas, di ba po? At kahit simple lang ang mga pagkain, maging ito ay gulay at kanin, masaya silang nagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos na nararanasan nila sa bawat araw. Higit sa lahat, mas pinahahalagahan ang kabutihang loob kaysa po kayamanan. Yan po ang tahanan. Sa panahon kasi ngayon, ang mga tahanan nasisira na ng pera, Daddy. Nasisira ng pera, ng kayamanan, ng gadgets, ng career. Pero let's go back. What is really a home? Based dun sa scriptures. At pag nakita natin uli yun, let's go back to it. Yun ang magandang challenge. Ano po? Balik po tayo sa ating what home really means. At doon po tayo manindigan. At doon po tayo manahan. So, ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Magandang tahanan. At yun naman talaga ang itinayo ng Diyos na unang-una. Diba? Opo, totoo po yun. Okay, patuloy po tayo. Rakamen. Salitang Hebreyo po ang ating binibigyan ng pansin. Mag-aral po tayo. Mga talatang basihan, awit 136, ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng pagkakataon na kanyang basihan ng kanyang tamang ginagawa.
Ang Diyos ay laging pantay sa kanyang mga ginagawa. Awit 136:26. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago at pangwalang hanggan. Amen tayo ron. Sa Lamentation 3:22-23, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago gaya ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Amen. Daniel 9:9, ikaw Yahweh ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng aming mga pagsalangsang. 2 Corinto 1:3-4, nagpasalamat si Pablo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos na tatay ng Panginoong Hesus natin. Maawain siyang Diyos at nagko-comfort sa ating lahat. Tinutulungan niya kami sa lahat ng paghihirap namin para kung paano niya kami tinutulungan, matutulungan din namin ang iba't ibang mga problema. Okay? Amen tayo ron. Ano ang kaganapan? Again, tungo na po tayo sa ating pag-aaral sa paaralan ng disyerto. Narito po. Nagtanong ang guro, naniniwala ka ba na ang Diyos ay mahabagin? Aba, oo. Agad ko namang sagot. Ikaw nga ang nagturo niyan sa akin pagbabalik ko sa kanya. Hindi agad niyang pabubulaanan, ang Diyos ay walang habag. Aba, pasensya na po tayo, o pasensya na kayo. I beg to disagree, hindi yata tama na ang Diyos walang habag. Patuloy ko at hayagang hindi pagsang-ayon sa guro. O sige, patunayan mo, sabi niya, na may paghamon. Okay. Noon ay kababasa ko pa lamang sa aklat ni Daniel. At doon nananalangin si Daniel na ang Diyos ay magkaloob ng awa at pagpapatawad sa mga tao. Hindi yan ang sinasabi pag-awat ng guro. Hindi yan ang tunay na sinasabi sa original na pagkasulat. Ito ang totoong pagkasabi. Ito ang pagkakasabi sa Hebreo. To the Lord belongs Rachamen. To the Lord belongs Rachamen. Ano ngayon ang Rachamen? Patuloy ng guro. Mayroong nagsalin ng ganito. Isinalin nga sa mercy o awa, ngunit ang Rachamen ay hindi singular. Napansin mo? Ang mayroong I am. Kaya't pangmaramihan, hindi singular. Plural. Kaya't hindi basta awa, kundi maraming awa. Maraming mercies. Kung kaya't ang awa ng Diyos ay hindi basta awa, kundi maraming mga kaawaan. Ang kanyang awa ay dakila, kaya't maraming kaawaan, kung kaya't hindi pang-isahan, kundi pangmaramihan. Hindi ito mailaman sa isang salita, kaya't ang Rachamen ay walang katapusan, no end. Ano naman ang salita sa kasalanan? Painteresado kong tanong, ito ba ay likas na pang-isahan o plural? Ang salita sa kasalanan ay pang-isahan, sabi ng guro. Ngunit ang salita sa mercy ay plural at pangmaramihan. Paagaw kong sagot. Oo, sagot ng guro. Ano ngayon ang sinasabi nito sa iyo? Kaya, kung ganito man kalaki ang aking kasalanan, ay hindi ito tatalo sa kaawaan ng Diyos. Mas malaki hamak ang kaawaan ng Diyos. Gaano man karami, ay iyak na naman ako. Ang aking nagawang mga kasalanan, ang Diyos ay laging sagana sa kanyang kaawaan sa aking sala. Oo nga, sabi ng guro, kaya mula ngayon, huwag mong isipin kailanman na nauubos mo ang pasensya ng Diyos. Dahil sa dami ng iyong sala,
at hindi nga kailanman mauubos ito. Amen. Ang kaawaan ng Diyos ay sagana sapagkat ang kanyang compassion ay walang katapusan dahil nga ino-offer niya sa iyo ay hindi basta mercy, kundi rakamen, walang katapusang kaawaan, saganang kaawaan. Amen. Wow. Naging emotional na naman ako. Paglalapat at ang misyon. Ngayon, tanggapin mo ang rakamen ng Diyos para sa iyo. Hindi lamang sa iyong mga kasalanan, ngunit ang kanyang walang katapusang pagmamalasakit at saganang pag-ibig sa iyo at sa lahat ng kanyang mga pinili. Amen. Wow, grabe. Wala palang katapusan ang mercy ng Panginoon, right? Yes. Kaya hindi naman hindi naman dapat abusuhin. Hay, salamat. Sinabi mo yan, Dad. Hinihintay-hintay ko po yan. Abay, oo. Aho. Kasi kung minsan, halimbawa, at saganang lagi, mayroong tendency sa tao na Pero kahit gayon ang gawin mo, ang Diyos Ayoko yan, Dad. Ha? I'm looking at two words which you said. Sige, sabi. Doon po sa two words na sinabi nyo, teka, dadayan. Doon sa two words na sinabi nyo, rakamin, plural. Sin is singular. Singular. Tama. So, sa bawat kasalanan, may confession dapat. Ayo. Diba, Kailangan Dad? talaga. So, hindi yung, Panginoon, patawarin mo na ako sa lahat ng aking kasalanan. Parang dalahan na. Dalahan. Okay. Though I in agree reality, Dad, naniniwala ako na ang pag-ibig ng Diyos pang hindi dalahan. matatapos. Pero ito po kasi lagi ang nasa puso ko. Kapag ikaw ay hindi pa mananampalataya at tumanggap ka sa Panginoon at nag-repent, okay ha? Humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, yun yung sinabi ng Panginoon na binago niya tayo, right? Para mabuhay tayo sa lakad ng katwiran. Call ako dan. So, pag ikaw ay mananampalataya na, kukunin na natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Ano sabi? Na dahil sa biyaya ng Diyos, yung point na should we continue in sin so that grace may abound. Yung kahabaan ng awa ng Diyos, biyaya ng Diyos. Ano sabi ni Apostle Paul? No. 'Di ba? So, I'm looking at it dun sa mahasaganang awa ng Diyos nung una tayong nakakilala sa Panginoon. Okay. Pagkatapos naranasan natin yon, subalit pag lumalakad na tayong kasama ng Panginoon, sa bawat kasalanan, Dad, hingi agad natin ng tawad sa Panginoon. Ay, totoo. Kasi singular siya eh. Kung halimbawa ito, ganito, hindi mo sabihin, Lord, gawin mo kasalanan ko lahat sa araw na ito. Kasi hindi ka madideal dun sa kasalanan. Okay. Di ba, Personal, Daddy? Halimbawa, and ito to be honest with you, halimbawa kami, nasa radyo kami, tapos ma-invite kami, minsan po, pag dumating ang kayabangan, pasimple pa yan, Daddy eh. Pero, kag ikaw ay nasa Panginoon at alam mo na ang Panginoon gumagawa sa iyong buhay, i-review ka ni Lord. Oy, Bet ha, yung tingin mong yan. O, yung ganito. So, alam mo agad kung ano yung ihihingi mo ng tawad sa Panginoon. Kasi take note, ang kasalanan ang siyang nagpako sa ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Correct. So, dapat, Daddy, I'm talking as a mananampalataya. Okay? Kagaya dun sa issue po ng divorce. Yung divorce law ngayon. Nag-text po yung anak ko. Sabi nung kinausap niya ako, sabi niya, Ma, what can you say? Kasi di ba po pinag-uusapan yun sa Kongreso di ba po? Pinag-uusapan sa Kongreso yon yung divorce law. At ito yung mga binasa ni Bambi, yung pong mga bakit? Dahilan. So, hindi ko pa nababasa yon. Buti nabasa na ni Bambi. So, si Pastor Nes po ang sumagot. Sabi niya, sa akin, sabi mo sa anak mo, yung divorce law, sabi niya, okay yan kung hindi mananampalataya ang mga tao. That will give them rights. Kasi dito, Dad, sa Pilipinas, may number 1 na, may number 2, may number 3, may number 4. Kawawa yung mga babae na hindi sinusuportahan ng asawa. So, the divorce law will help them. Pero ito yung bawi ni Nes. Pero for a Christian couple believers, divorce is not an option. Pwede. Di ba, Dad?
Kaya po, yun yung inaano ko ngayon dito sa pag-uusap po natin kasi we are talking about masaganang awa ng Diyos at kasalanan. Pero hindi dapat aabusuhin. Hindi abusuhin, Dad. Ay, tama. Kasi kung Kasi yung salitang abuso, mali na yun. At saka, Dad, yung bakit mo pipiliin pa rin ang kasalanan when we know for sure that it is sin that crucified our Savior? Ay, yun na nga. So, ang problema nga kasi, yung pita ng laman. Opo. Pita ng Pero laman. dapat nga, alam na natin na we are a new creation. All things have passed away. Behold, all things are become Ayun na new. nga. Kaya ang Diablo gagawa, pero alam mo na dapat sawatain mo yun at hindi ka susunod. At ang pinaka-concretized example ng isang victorious life, ang Panginoong Jesus. Kasi nung nandito siya sa lupa, pwede naman siyang tuksohin at pwede naman siyang bumagsak. Pero pinili niyang hindi. Tama. Di ba, Yes. Dad? Dapat, Kaya nga, salvation, kaya nga sabi, let us be Christ-like. Let us follow Christ. Doon po sa kanyang pag-commit niya sa Father, to do God's purpose for His life while here on earth, to always commit to the Lord every day, to always be in tune with the Father, to be victorious over sin. Yun po ang ibig sabihin ng Christ-likeness. Kaya nga, looking unto Jesus, exactly, the author, the Daddy. finisher of our faith. Kasi oftentimes we say that, but we don't understand what it really means. Di ba po? Dapat maunawaan. Totoo yun, Dad. Kaya nung tinitingnan ko nga, masaganang awa, pero ang ganda nung sinabi ni Jonathan Cahn, sin is singular. Correct. So, mga mananampalataya, doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kailangan nyo na talagang tanggapin ng Panginoon sa inyong buhay. Kailangan. Ay, naku. Opo. Talaga. Pero doon po sa mga mananampalataya na namumuhay sa kasalanan, lumayas na kayo dyan. alisan nyo na po yan. Totoo lang. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Yeah. Malapit ang problema, na. Ay kuminsan dinajustify nila Wag na ng po iba't ibang i-justify. reason. Doon nyo na lang po isipin dun sa truth na ang kasalanan ang nagpako sa ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya ang namatay para sa atin. Dapat tayo yung napako. Siya ang naghirap. Pagkatapos yung kasalanan mo, sinusunod Ano mo. po, gagawin mo pa rin. Opo. Ay wala ka talaga. Di ba po sa Hebrew, sinabi ngayon, wala nang pangalawang sacrifice para doon. Correct. Kaya mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, ano ba yung, Dad? I plead to all the people of God. Tanggalin yun, alisin na natin. Let us not walk in sin. Wag na Kung yan. Kristiyano ka, Wag na. nagbibiro ka. Don't fool. Don't play with the devil. He won't play. Amen. So, pray na po tayo, Dad. Sige. Panginoon, salamat po sa amin pong pinag-usapan. Napakagandang topic to, Lord. Salamat po sa iyong masaganang awa. Ay, naku, pati po ako'y naiiyak na. Salamat po, Panginoon, kasi kung hindi po sa masaganang awa mo sa amin, wala po talaga kami. Talaga. Kung hindi po sa masaganang pag-ibig mo sa amin, dakilang Ama, wala po kami. So, Lord, ang dalangin po namin na kami po ay nakaranas ng masaganang mong awa, maninindigan kami para sa iyo, Panginoon. Lalakad kami sa katuwiran ayon po sa iyong kalooban at sa iyong layunin sa aming buhay. Yes. Panginoon, maaaring ngayon may mga listeners kami na nagsastruggle po dito, Panginoon. Pero ang dalangin po namin, ikaw po ang magbigay ng strength, ang Holy Spirit ang patuloy na magbigay ng guidance sa bawat isa. Panginoon, katagpuin mo pong iyong pangangailangan ng iyong mga anak. Yes. Ganyan kagaling, Panginoon. You go to each and every one of us to address our needs. Salamat po. And you give us the exact promise, the exact reminder from your word. Marami pong salamat. Yes. This morning din, Panginoon, naalala po namin ipag-pray si Joyce Salvador. Salamat po. She celebrated her birthday kahapon. But Lord, thank you for her life, sa kanilang dalawa ni Archie. Continue to bless them, Panginoon, at ang kanilang pamilya. Thank you din, Lord, kay Hannah Salgado. Salamat po kay Hannah, Panginoon. Continue to bless them. Sila po nila
ang kanila pong buong pamilya. Salamat din po, Panginoon, dun sa naganap na wedding ni John Christian Gomez at saka ni Elaine Paladin kahapon. Lord, thank you po. Continue to bless their relationship. And today, Father, we pray for Maan Kayabyab, for Jel Evangelista, ganoon din kay Chacha Del Coro. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito, Panginoon. Continue to bless them. Continue, Lord, to use their lives for your glory and your honor. Maraming pong salamat. Panginoon, salamat nga po sa iyong masaganang kaawaan Amen. sa aming mga taong makasalanan, Panginoon. But nagpapasalamat kami ng aming tanggapin ang iyong kaawaan, kami iyong binago. At sapagkat kami inyong binago, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. We must continue sa ganoong katayuan. Amen. At kung magkasala, repent right away Yes, and Lord. go back. At marami pong salamat, Panginoon, dahil yun ang ginagawa niyo sa aming buhay. At nakatutuwa. At yun ang dahilan kung bakit naibahagi naman namin sa radyo at sa buong sanglibutan. Panginoon, salamat po. What a privilege, Lord, to minister in such a platform like this. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Patuloy ka pong gagabay sa amin at magbibigay pa ng mga opportunities, Panginoon, upang sa gayon ng iyong salita ay bigyan namin ng diin na talagang ang ultimate na kailangan gawin ng isang tao ay yung magsisi sa kanyang kasalanan, tanggapin si Kristo, papasukin sa puso, upang si Kristo ang siyang magkontrol ng kanyang buhay at ang pag-ibig ang gagabay sa kanyang buhay sa araw-araw upang laging moment, Panginoon. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Skies are blue. So, ito po si Beth Flores. Lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it's a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasambat ni Luluwalhati at sa pamahalang teknikal naman ng kapatid na Reggie Villena. At Kina Villanueva, Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay. Are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I've watched them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful I see trees of green.